Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamalaw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-anim sa buwan ng Agosto, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Dredging, pansamantalang itigil muna. Posisyon ng Vice Mayor's League Oriental Mindoro Chapter. Mayor Roldan, mariing kinukundina ang karahasan sa bayan ng Bako. At ban at multa atol ng MPBL sa nanuntok sa player ng Mindoro Tamaraws. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA ay umabot na sa 919,504 ang kabuang bilang ng populasyon dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kumakatawan ito sa 28.13% sa kabuang populasyon ng Mimaropa Region na mayroong mahigit sa 3 milyong katao. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito. Batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority or PSA ay umabot na sa 919,404 ang kabuang bilang ng populasyon dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kumakatawan ito sa 28.13% sa kabuang populasyon ng Mimaropa Region na mayroon 3,246,446 tao. Mula sa 908,339 na kabuang bilang noong 2020 ay tumuas ng 11,156 katao ang populasyon sa lalawigan. Ang Calapan City ang nangunguna na may pinakamalaking populasyon sa lalawigan na may 148,558 katao, kung saan nangunguna rito ang Barangay Bulusan na may 6,146 katao, na sinusundan ng Barangay Lumang Bayan na may 5,200 katao at Lazareto na may 4,916 katao. Sumunod naman sa Calapan City ang bayan ng Nauhan na may 109,122 katao at Pinamalayan na may 90,420 katao. Habang ang bayan naman ng San Teodoro ang may pinakamaliit na populasyon sa lalawigan na may 19,650 katao na sinusundan ng Pola na may 35,771 katao. Naitala naman ang bayan ng Bungabong bilang may pinakamabilis na paglago ng populasyon na may average annual growth rate na 1.10% mula noong 2020 hanggang 2024. Samantalang, ang bayan naman ng Rojas ang nagtala ng pinakamabagal na paglago na may average annual growth rate na negative 0.17%. Samantala, lifetime ban at 200,000 pesos na multa ang ipinataw kay Miko Sorella ng Gensan Warriors mula sa Maharlika Pilipinas Basketball League dahil sa marahas na aksyon kay Jonas Tibayan nitong Lunes ng gabi sa Batangas City Coliseum kung saan malubhang pinsala ang inabot ng manlalaro ng Mindoro Tamaraws. Nabaling pa nga, putok na labi, kulang ng ngipin, concussion at bali sa paa ang mga natamong pinsala ni Jonas sa nangyaring insidente ayon sa MPBL management. Agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na ospital para maipagamot. Ikinadismaya ni MPBL Commissioner Kenneth C. Doremdes ang pagsuntok ni Nicole kay Jonas na may mas malala na saksihan mula sa kanyang karera noong naglalaro pa siya sa international at lokal na mga paligsahan. Mariing kinokondena at hindi ko konsintihin ng MPBL management ang mga ganitong aksyon. Ayon naman sa team owner ng Mindoro Tamaraws, Pola Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz, may malay na si Jonas bago siya isinalang sa operasyon sa Maynila.
Hindi makaimik buhat sa matinding pinsala na kanya natamo, kung kaya hindi rin siya makakain at makapagsalita. Patuloy na nagpapagaling sa ospital si Jonas pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon kinabukasan ng insident. Kinikilala at sinusuportahan nila ang lifetime ban ng MPBL kay Sorella. Samantala ay hinihintay pa rin ang desisyon ng Games and Amusements Board kung matatanggalan din ng lisensya para maglaro. Ayon naman sa shared post ni Ivan Renya na isang taga Oriental Mindoro na sinusundan ang development ng Mindoro Tamaros basketball team, ay masakit itong makita mangyari sa isang player na dala ang pangalan ng ating probinsya. Napipintong matanggalan ng Games and Amusements Board's professional playing license si Nicole na magbabawal sa kanyang maglaro sa kahit anumang professional na liga ng basketball sa buong bansa. Panalo naman ang Mindoro Tamaros kontra sa Jensan Warriors sa score na 76-72 sa pagpapatuloy ng laro. Ang pagiging pisikal sa sports ay normal na parte ng laro dahil sa masidhing damdamin at saya na hatid nito. Pero ang suntok na maaaring makasakit sa kapwa ay hindi. Nawa ito ay maging aral para sa mga kapwa nating Mindoreño na ipalaganap ang diwa ng sportsmanship sa bawat paligsahan. Sa ibang balita, ipinagpaliban ng Philippine Ports Authority o PPA ang implementasyon ng dagdag singil sa passenger terminal fee sa Port of Batangas hanggang umiiral ang state of calamity sa Oriental Mindoro. Ipinagpaliban ng Philippine Ports Authority o PPA ang implementasyon ng dagdag singil sa passenger terminal fee sa Port of Batangas kasabay ng umiiral ng state of calamity sa Oriental Mindoro. Ito ang pagkukumpirma ni Governor Yumerlito Bonstolor matapos aniya na maaproba ang kanyang hiling na ipagpaliban muna ang pagtataas na nakatakdasa ng simulan ngayong buwan. Matatandaan rin na nagsagawa ang sangguniang panlalawigan ng pagdinig kaugnay sa nasabing usapin kung saan ay inilahad dito ang karaingan ng mga Mindoreños. Pahayag pa rin ng gobernador ang desisyong ito ay bunga ng kanyang direktang pakikipag-ugnayan kay PPA General Manager Jay Santiago at DOTR Secretary Vince Dizon. Nakapwas ang ayon niya na pag-aralan muna ang issue bago ito isulong. Hindi nila napapanahon ang usaping nabanggit sa gitna ng patuloy na umiiral na state of calamity sa Oriental Mindoro. Matatanda ang inihain ng ATI ang panukalang pagtaas ng taripa mula 30 pesos so 100 pesos. Bunsod nila ito ng kanilang mga naging hakbangin para sa modernisasyon ng pasilidad sa Batangas Port. Ngunit ayon naman sa mga lokal na opisyales, partikular na ang Mindoro at Romblon, lubang maapektuhan nito ang mga ordinaryong pasahero tulad ng mga estudyante, mangingisda at magsasaka. Pagbabalik po ang TVNet Weekend Report, makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang halos 2 oras sa deliberasyon, gabi ng ika-13 ng Agosto na aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang Supplemental Budget number 6 sa pamamagitan ng isang special session. Pinangunahan ito ni Vice Governor at SP Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez at Board Member Bong Brucal. Katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Ang pagtinigaan nila ay upang masusing masuri ang mga paglalaanan ng pondo. Matapos ang halos 2 oras na deliberasyon, gabi na ika-13 ng Agosto, inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang Supplemental Budget number 6 sa pamamagitan ng isang espesyal na sesyon. Ito ay may kabuang halaga na 54,651,700 at 29 na piso para sa pangkalatang pondo at 34,722 piso para sa butika ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa pasubali na dapat pa rin ang lahat ng mga umiiral na batas, alituntunin at panuntunan sa pagsasakatuparan nito. Ang special session ay bilang tugon sa kahilingan ni Governor Yomerlito Bons Tulor na nagpadala ng Certificate of Urgency sa Sangguniang Panlalawigan upang agarang talakayin at maaprubahan ang Supplemental Budget number 6 sa tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaang panlalawigan. Pinangunahan ni Vice Gobernador at tagapangulo ng Sangguniang Panlalawigan Attorney C.A. Jojo Perez kasama si SP 1st District Board Member Carlos Voltaire Bong Brucal ang masusing pagsusurin sa mga paglalaanan ng pondo, katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang sa pondong nakapaloob sa SB number 6 ang pambayad sa kuryente ng pamahalaang panlalawigan, pondo ng Governor Social and Medical Assistance Center, supply ng pagkain sa mga pampublikong hospital, karagdagang pondo para sa selebrasyon na ika-75 anibersaryo ng pamahalaang panlalawigan, pagpapagawa ng mga proyektong pambarangay, karagdagan sa sweldo, overtime at night pay ng mga kawani ng Kapitolyo at iba pang mahahalagang proyekto. Pansamantalang itigil muna ang dredging sa lalawigan. Ito ang panawagan at posisyon ng Vice Mayor's League Oriental Mindoro Chapter ayon sa Pangulo ng Liga na si Victoria Vice Mayor Lito Malabanan. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Pansamantalang itigil muna ang dredging sa lalawigan. Ito ang panawagan at posisyon ng Vice Mayor's League Oriental Mindoro Chapter ayon sa Pangulo ng Samahan na si Victoria Vice Mayor Lito Malabanan. Inihayag ito ni VMLP President ika-12 ng Agosto sa ipinatawag niyang press conference sa kanyang tanggapan. Ayon pa kay Vice Mayor Malabanan, bago siya naglabas ng pahayag ay personal niyang tinungo ang dredging site sa bayan ng Gloria. Nakitaan niya ang hindi magandang epekto nito sa dalampasigan, ganun rin sa kabuhayan ng mga mangingisda at residente dito. Actually, ito po ay aware na tayo dito nung last 2 years ago. So, ngayon po, siyempre nalaman natin na yung epekto ng dredging, nasa initial pa lang to. Kumbaga, yung kinuha dun sa Gloria ay I think 50 to 80,000 cubic pa lamang. So, I personally akong nag-imbestiga at nakita ko talaga yung harmful effect nung initial na pagkuha nila. Imagine yung from the river, sa bunganga ng river, 1 kilometro ang layo na kinuhanan nila. So, nawasak yung nawasak yung dalampasigan na kagad. Yung shoreline. So, kahapon nga in-interview ko yung mga nandun. So, yung Peace Sanctuary pala nung Gloria, katabilaan nun unahan lamang. So, sabi nila, kapag patuloy pang kukuhanan ito, ay kawawa na kami mga mangingisda dito. Ayon pa rin sa naturang opisyal, naglabas siya ng pahayag upang ipaalam sa mga mamamayan na naririnig nila ang hinaing ng mga ito at bilang presidente ng Vice Mayor's League ay kaisa sila aniyan ng Sangguniang Panlalawigan sa panawagan na pansamantala munang itigil ang proyektong river restoration through large-scale dredging sa lalawigan hanggang isinasagawa pa ang pagdinig kaugnay dito.
dapat ganito ka ako, magpatawag muna ako ng media, nang sa ganon, maglakas ng loob yung mga tao na, kasi pag walang kakampi yung mga tao, mananatili na lang sila, doon na lang usap-usapan sa kanila. So ngayon, maganda ngayon, may naglakas loob doon sa kanila na kumontra kasi nakita nila yung ipin. Pag hinihigop daw yung tubig, umuugong talaga yung yung machine. Kaya sabi niya, even ho yung isda, lumalayo na dito sa amin. Kaya nagpatawag ako, hindi lang naman doon sa dredging ang purpose ko, kung hindi pati yung mga flood control project natin dito. Naniniwala rin si Vice Mayor Malabanan na responsibilidad ng mga mayor at vice mayor na pangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan, ganun rin ang pangalagaan ang kalikasan. Binigyan rin niya na kakampi siya ng anumang proyektong maayos, subalit kung ito ay may agam-agam at makakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan, ay marapat lamang itong itigil muna, pag-usapan at pag-aralan. Magkakampi kami pag maayos ang ginagawa. Ang hindi namin sinusuportahan kasi apektado yung mamamayan. Kami yung mga ibinoto ng mamamayan. Kami yung kinatawa nila. Kami yung dumidinig ng hinaing nila, hindi ba? Yung mayor naman ang responsibilities niya, yung bayan niya, di ba? Kami, lahat, dito sa Victoria, responsibilities namin lahat ng taga-Victoria. At bilang tayo ay politiko, responsibilities natin yung probinsya natin. Kung ano yung issue, katulad kung itong dredging na ito, maganda yung dredging kung maayos. Di ba? Eh, ang problema nga, promero pa lang, hindi na maayos. Kaya sabi namin, pwede naman pag-usap-usapan ito namin lahat di ba? In behalf po sa Vice Mayor's League, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, ay tayo'y magkaisa, tulong-tulong tayo para ma-resolve ang problema ng ganito. Kasi at the end of the day po, tayo lahat ay kawawa. Hindi natin kailangang merong pogi, hindi natin kailangang siya'y mas pogi. Ang kailangan dito, ang aksyon natin, iisa, holistic, para sa Oriental Mindoro at para sa mamamayan ng Oriental Mindoro. Kaya sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga may mga dredging, sana tulungan ninyo ang ating mga barangay na kung masama ang epekto, ay huwag nating itolerate. Kung hindi, meron tayong mga leader na naninindigan para sa kagandahan ng Oriental Mindoro. Ika-14 ng Agosto sa isang eksklusibong panayam kay Mayor Alan Roldan sa bayan ng Baco, mariin nitong kinundina ang karahasan na naganap sa kanilang bayan at nanawagan rin sa mga apektadong mamamayan na maging kalmado. Ika-14 ng Agosto sa isang eksklusibong panayam kay Mayor Alan Roldan ng bayan ng Baco, mariin itong kinundina ang karahasan na naganap sa kanilang bayan. Ito ay ang engkwentro sa pagitan ng mga rebelding NPA at ng kasundaluhan na naganap sa sitio between Barangay Lantuyan nakaraang 12 ng Agosto. Dahil sa pangyayari niya ay nabalot ng takot ang mga mamamayan dito na kinakailangan lumikas upang di madamay sa labanang nagaganap sa kanilang lugar. Una-una, isang malaking pagkundina, lalo na sa hanay ng NPA, ang nayaring ito. Ang bayan ng Baco ay nakaranas na ng maraming panahon na na-involved din dito ang NPA. At ito na naman, lalo pa yung pagkakamatay ng 4-3 sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Isang malaking sabi nga ay isang malaking naging problema, hindi lang sa hanay ng probinsya ng munisipyo, although sa AFP, yung nangyaring engkwentrong ito. Sabi nga ay, masasabi ko talagang kinukundin ako ang ginawa ng NPA na karahasan na nangyari dito sa aming bayan.
Ayon sa alkalde, agad silang namahagi ng relief goods sa mahigit 1,000 pamilya na apektado. Agad rin aniya nakipagtulungan ang pamalaang bayan ng Baco sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa iba pang kinakailangan tulong tulad ng stress debriefing dahil na rin sa trauma ng mga ito sa pangyayari. Dagdag pa ni Mayor Roldan, tahimik ang kanilang bayan. At patunay dito ang pagkakadeklara sa Baco bilang isang insurgents-free na bayan. Nalulungkot siya at nakikiramay-aniya ang lahat ng mga Bacoeño sa pagkasawi ng 3 sundalo. Ako ay nakikiramay at ako'y sumasaludo sa mga namatay na mga sundalo na siyang nagbuwis ng buhay sa nakaraang enkwentro dito sa ating bayan. So nakikiramay po ang lokal na pamahalaan ng Baco sa mga sundalong bayani na namatay at nagbuwis ng buhay upang pangalagaan ang katahimikan dito sa aming bayan. Nananawagan rin siya sa lahat ng mga apektadong mamamayan na manatiling kalmado at makipagtulungan sa otoridad at agad na mag-ulat ng anumang kahinahilaan ng kilos o aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-9 ng Agosto ay sinagawa ang chapter election ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ang halalan ay pinangasiwaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Oriental Mindoro, kung saan ay nahalal na bagong chapter president si Mayor Ronaldo Borada ng Bayan ng Bansud. Ika-9 ng Agosto isinagawa ang chapter election ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ang halalan ay pinangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG Oriental Mindoro, kung saan ay nahalal na bagong chapter president si Mayor Ronaldo Borada ng Bayan ng Bansud. Kabilang rin sa mga nahalal sina Paula Mayor Jennifer Cruz bilang Vice President,
Secretary Bungabong Mayor John Michael Malaluan, Treasurer Socorro Mayor Nemen Perez, Auditor Victoria Mayor Richard Insyong at PROC Bulalakaw Mayor Lumel Cabagay. Bubuo naman sa Board of Directors sina Rojas Mayor Sherwin Di Mapilis, Pinamalayan Mayor Rodel Magsino, Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag, San Teodoro Mayor Karen Miranda, Gloria Mayor Teresita Ong, Baco Mayor Alan Roldan, Nauhan Mayor Henry Joel Teves at si Puerto Galera Mayor Robin Hood Ilagan. Ang LMP ay opisyal na samahan ng lahat ng municipal mayor sa bansa na nagsusulong ng pagkakaisa, pagtutulungan at palitan ng mga mahuhusay na programa at polisiya para sa kaunlaran ng bawat bayan. Samantala, umabot sa 635 na pamilya sa Barangay Bukayaw, Calapan City ang nakatanggap ng tulong mula sa Art Relief Mobile Kitchen Mindoro noong 11 ng Agosto 2025 sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Barangay na ipamahagi ang tig-5 kilong bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Umabot sa 635 na pamilya sa Barangay Bukayaw, Calapan City ang nakatanggap ng tulong mula sa Art Relief Mobile Kitchen Mindoro noong 11 ng Agosto 2025 sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Barangay na ipamahagi ang tig-5 kilong bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ang Art Relief Mobile Kitchen Mindoro ay isang humanitarian e-group na naghahatid tulong sa mga komunidad na labis na nasalanta ng mga natural at man-made disaster. Pinangunahan ni Omar Uricoque, Chief ng Art Relief Mobile Kitchen Mindoro, ang pamamahagi ng tulong sa mga lugar upang maipabuot ang kanilang suporta sa mga residenteng labis na naapektuhan ng pagbaha. Sana ay bagamat huli na, sabi huli man at bagamat better late than never. Ang mga asahan nyo ho, nasa abot ho ng aking makakaya, si ako ho ang Chief ng Art Relief Mobile Kitchen Mindoro, ay nandito kami sa abot ng makakaya para bigyan kayo ng tulong. Napili ng Art Relief Mindoro ang Bukayaw dahil sa isa ito sa mga barangay na lubhang naapektuhan ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng ilog dito. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente ng Bukayaw, Calapan City sa Art Relief Mindoro sa kanilang tulong na ipinabot. Magandang umaga po. Ako si Baby J. Urip ng Barangay Bukayaw sa Chicago. Ako ay nagpapasalamat sa Art Relief at kami ay nabiyayaan ng kaunting na yun. Maraming salamat. Pinangako naman ni Uricoque na sa abot ng kanilang makakaya ay laging handang maghatid ng tulong ang Art Relief Mobile Kitchen Mindoro sa mga mamamayan ng Mindoro sa panahon ng sakuna. Ika-10 ng Agosto 2025, isinagawa ang pagpupulong ng mga solo parents sa Barangay Patioca sa pangunguna ng City Social Welfare Development Department Solo Parent Division na layong alamin ang mga kalagayan ng solo parent ng kanilang barangay. Narito po ang report. Pinangunahan ni Patioca Solo Parent President Lea Cleofe ang pagpupulong na kung saan ay tinalakay nila ang renewal of IDs ng solo. Tinutukan din nila ang mga pagbabago sa loob ng kalakaran ng kanilang asosasyon sa nakaraang 3 buwan tulad ng pagbabawas ng miyembro dahil nakapag-asawa sila muli. Paghiling ng dagdag pang programa tulad ng scholarship para sa kanilang mga anak, tulong pinansyal at iba pa. Tinalaki rin dito ang gaganaping anniversary ng solo parents sa Nobyembre 11. Ayos naman po ang aming pag-meeting. I-discuss ko lang sa kanila yung ipinamiting din sa amin ni Ma'am Pay dito sa CSWD. Ngayon, i-discuss ko rin sa aking member. Tapos, kailangan namin i-validate din yung mga member namin para pag ipinasa rin namin ang validation namin, alam na rin ng CSWD yung aming binalidate sa aming mga member. Sa November 11, anniversary ng solo parents. Sa November 11. Bagamat maliit lamang ang bilang ng mga miyembro ng solo parent, isang panunay ito ng pagkalinga ng pamahalaan sa mga vulnerableng sektor ng ating lipunan. Marami pa rin ang anila ang hindi batid ang kahalagahan ng samahan, ganon rin ang karapatan ng bawat isa. Kaya naman dito patuloy ang mga asosasyon ng solo parent sa pagbabalangkas ng mga programa at proyekto na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang hanay dahil naniniwala sila
na ang pag-alalay sa mga tulad nila ay pag-alalay rin sa paghubog ng mga produktibong kabataan ng bayan. Maaari rin nyo kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Suffering Crew sa mga nagdaang araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, Jake Viray, na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.